Tahimik na nagtotroso ng mga punong kahoy si Dante. Nakatira siya sa isang bundok, malayo sa gulo sa syudad. Laking patag din naman siya, ngunit mas piniling mamuhay ng tahimik sa kabundukan. Dala na rin ng mapait na nakaraan niya. Gusto niyang makalimot at iwan na rin ang buhay na nakasanayan. Ngayon ay isa na siyang mangtotroso. Inuupahan ito ng mga taong gustong magpatroso. Yun ang pangunahing trabaho ni Dante. Kung wala naman siyang tinotroso, ay pumupunta ito sa kagubatan upang mangaso. Mag-isa na lang kasi ito sa buhay, at ang kasakasama na lang ay ang aso nitong si Asbal. Isang uri ng aspin si Asbal, pero pagdating sa pangangaso ay malupit. Matalas ang pakiramdam at maliksi kung kumilos, palibhasa lumaki sa kabundukan. "Sige Asbal, habulin mo!" Agad namang hinabol ng aso ang isang baboy ramo. Sinundan naman ito ni Dante habang may dalang sibat. Mabilis lang niya nahuli ang baboy ramo sa tulong ni Asbal. Maasahan niya talaga ang aso at tapat pa ito sa kanya. "Ang galing mo talaga Asbal! Libre na naman ang ulam natin!" Isang araw, habang nagpapahinga si Dante sa bakuran ng kanyang bahay, katatapos lang niyang magtroso ng mga punong kahoy sa paligid ng kanyang bahay. Pinutol niya ang mga sanga upang magbigay liwanag naman sa paligid. Mayayabong na kasi at natatabunan na ng mga sanga ang bubong ng bahay niya. Habang nagpapahinga, ay biglang may dumating na mag-asawa. Kasama nila si Mang Goryo na kakilala ni Dante. Sinabi naman agad ni Mang Goryo ang pakay ng mag-asawa kay Dante. Kailangan nila ang tulong ni Dante dahil ang kanilang babaeng anak ay may sakit. Dinala na raw nila ito sa ospital, ngunit hindi rin malaman ng mga doktor ang sakit ng dalaga. Kaya kahit alam nilang matagal nang iniwan ni Dante ang pagkaalbularyo, ay nagbabakasakali pa rin ang mag-asawa. "Sandali lang Mang Goryo, alam niyo naman na matagal na akong tumigil dyan eh. Bakit niyo pa sila dinala rito? Pasensya na po kayo, hindi na po ako nang gagamot eh. Sige na Mang Goryo, ihatid niyo na sila sa ibaba." Ang sabi ni Mang Goryo, nagpupumilit kasi ang mag-asawa at naaawa rin siya sa kalagayan ng anak nila. Kaya kahit hindi na nanggagamot si Dante, ay sinubukan pa rin nito. Nagmakaawa pa ang mag-asawa kay Dante, pero buo na talaga ang pasya nito. Umiyak pa ang babae upang pagbigyan siya ni Dante, pero wala talaga. "Pasensya na po talaga kayo. Ayoko nang bumalik sa buhay ko noon. Maayos na ang buhay ko at tahimik dito sa bundok. Kaya sana po respetuhin ninyo ang desisyon ko." Lumuhod pa ang babae sa harapan ni Dante at saka nagmakaawa, pero nainis si Dante. Kaya't tinilakuran niya ang mga ito at saka pumasok sa kanyang bahay. Wala nang magawa ang mag-asawa kundi ang bumaba sa bundok at umuwi na lang. Hinatid sila ni Mang Goryo sa ibaba at saka bumalik ito para kausapin si Dante. "Dante, kung ang masasamang nakaraan mo pa rin ang iniisip mo, ay hindi ka uusad. Huwag mong sisisihin ang sarili mo sa mga nangyari sa mag-ina mo. Wala kang kasalanan." Sino ang sisisihin ko Mang Goryo? Ang Diyos? Walang ibang dapat sisihin kundi ako Mang Goryo. Wala ring mangyayari kung patuloy mo lang sisisihin ang sarili mo. Bumangon ka at huwag mong takasan ang nakaraan mo. Harapin mo at tanggapin, dahil kahit anong sisi mo dyan sa sarili mo, hindi na babalik ang mag-ina mo, Dante. Kung alam mo lang Mang Goryo, gabi-gabi pa rin ako binabangungot ng mga nakaraan ko. Kahit anong gawin ko, inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Dahil kung naroon sana ako ng gabi sa bahay, at kung hindi sana ako umalis para manggabot, buhay sana ang mag-ina ko. Hindi sana sila pinatay ng mga aswang na yon. Kung hindi ako manggagamot,
Wala nang madadamay na mga mahal ko sa buhay. Ang mga kampon ng mga kasamaan ay kusang dumarating, Dante. Hindi mo sila mapipigil kahit na wala ka pang ginagawa sa kanila. Matitiis mo bang malaman na unti-unting namamatay na ang mga biktima nila? Kahit kaya mo naman silang isalba. Tandaan mo, Dante, ibinigay sa iyo ang kakayahan para manggamot, hindi para itago mo at magpalamon sa nakaraan mo. Anong gagawin ko, Mang Goryo? Nandito pa rin sa dibdib ko yung sakit. Paulit-ulit na umuukit sa isip ko na marami akong niligtas. Pero sarili ko mismong pamilya, hindi ko nagawang maisalba sa mga kaaway. Hindi ka namang gagamot dahil namatayan ka ng pamilya? Matagal na yun, Dante. At sigurado akong masaya na ang mag-ina mo kung saan man sila ngayon. Huwag mong idamay ang ibang taong nangangailangan sa tulong mo. Tiyak na matutuwa si Helen at Gino kung babalik ka muli sa panggagamot. Bahagyang napaisip si Dante sa sinabi sa kanya ni Mang Goryo. Tama nga ito, dahil matagal nang patay ang mag-ina niyang sina Gino at Helen. Naisip din niyang tama si Mang Goryo na huwag niyang ipagkait sa mga taong nangangailangan ang talentong ipinagkaloob sa kanya. Tinignan ni Dante ang asong si Asbal at parang sinasabi ng aso na gusto niyang bumalik din ang amo sa panggagamot. Kung sakaling babalik ba ako sa panggagamot, susuportahan mo ko, Mang Goryo? Kahit kailan, hindi nawala yung suporta ko sa iyo. Mula noon hanggang ngayon, Dante. Parang anak ang turing ko sa iyo. Alam mo yan. Malayo ba yung bahay ng mag-asawang yon? Motor mo na lang yung gamitin natin para mabilis. Palyado kasi itong motor ko eh. Napangiti naman si Mang Goryo dahil mukhang babalik na nga si Dante sa pagiging albularyo. Kasabay ng pagtalon-talon ni Asbal na halatang natutuwa na rin. Agad namang pumasok si Dante sa kwarto. Hinila niya ang baul na nasa ilalim ng higaan. Nang buksan niya ay bumungad sa kanya ang maraming alikabok. Hinila niya ang pulang tela na nakasaklob dito. May isang maliit na kahon na gawa sa tanso na singliit lamang ng lata ng sardinas doon. Dinampot niya yon at saka marahang binuksan. Isang kwintas na may palawit ay isang mutya ng sentelmo. Ipinamana sa kanya ng yumaong ama na dating antingero. Kaya lang naman niya ito itinago ay noong tumigil na siya sa panggagamot. Nagagamit niya ito bilang isang albularyo, proteksyon sa mga sumpa, kulam, barang at panangga sa mga masasamang elemento. Isinuot niya ito at saka lumabas ng kwarto. Nandoon na rin si Mang Goryo sa labas na naghihintay sa kanya. Iniwan niya si Asbal sa bahay upang magsilbing bantay habang wala siya. Asbal! Ikaw na bahala sa bahay habang wala ko, ha? Alagaan mo yung mga alagang manok at bibi natin, ha? Bantayan mo sila. Baka kainin sila ng mga sawat bayawak sa paligid. Tara na, Dante! Bago pa tayo abutin ng dilim. Gabi na nang dumating ang dalawa sa lugar kung saan yung nasabing bahay ng mag-asawa. Humingi ito ng paumanhin dahil sa pagtanggi niya noong una. Alam kong tinanggihan ko kayo noong una, pero nandito na ako ngayon para gamutin ang inyong anak. Labis ang tuwa ng mag-asawa dahil doon. Agad nilang dinala si Dante sa silid kung nasaan ang pasyente. Pagkapasok ay bumungad sa kanila ang isang dalagang butot balat at namumutla ang balat. Lubog ang dalawang mata na animoy 1 taon nang hindi natutulog. Naawa si Dante sa kalagayan ng dalaga. Sa sobrang kapayatan nito ay hindi na nakakatayo. Agad niyang inumpisahan ang panggagamot. Nakaramdam ito ng kaba dahil matagal-tagal na rin siyang hindi nakapanggamot. Baka sumablay ito at lalo pang ikapahamak ng dalaga.
Matapos nga niyang tignan ng pasyente, ay agad niyang sinabi sa pamilya nito kung anong nangyayari sa anak nila. Isa po itong kagagawan ng itim na engkanto. Malalim ang pagkainggit niya sa anak ninyo, kaya't binigyan niya ito ng matinding sakit. Sinabi niya rin sa pamilya ng dalaga na malubha na raw ang sakit ng anak nila at hindi siya nangangakong maililigtas pa niya ito. Napahagulgol naman ng iyak ang nanay ng dalaga. Nagmakaawa ito kay Dante na gawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanilang anak. Gagawin ko po ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang kaya kong gawin, gagawin ko para mailigtas ang anak ninyo. Huwag po kayong paghinaan ng loob. Pagdasal kayo sa itaas. Unang ginawa ni Dante ay umiikot ito sa paligid ng buong bahay kasama si Mang Goryo. Nagpausok sila ng kamangyan upang hindi makalalapit ang kahit anumang masamang elemento habang nanggagamot si Dante. Malakas na puwersa nga ang sumabay sa kanila nang makarating sila sa bandang likod ng bahay at doon nila nakita ang isang malaking puno ng mangga. Sa laki nga nito ay halos sakupin na nito ang buong bubong ng bahay. Bahagya nila itong tinitingala. Mayroong mga malalakas na aura si Danteng nararamdaman doon at hindi niya yon nagustuhan. Mang Goryo, hindi ko gusto itong nararamdaman ko dito. Mukhang dyan nang gagaling yung sumpang inilagay sa anak ng mag-asawa, Dante. Tama ba ako? Tama po kayo, Mang Goryo. Malakas ito at mukhang mahihirapan ako. Marami ka ng kinilabang mga masasamang nilalang, Dante, at lahat yun ay napanalo mo. Kaya naniniwala ako sa kakayahan mo. Salamat, Mang Goryo. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang babaeng yun. Pagkabalik nila sa loob ng bahay, ay nabanggit nila sa mag-asawa ang tungkol sa malaking puno ng mangga. Matagal na raw itong mangga sa likod ng kanilang bahay. Bago pa man sila nagpatayo ng bahay, ay nandoon na yon. Ni minsan raw ay hindi pa nila ito nakikitang namumunga. Tama nga ang pakiramdam ko. Diyan nakatira ang engkanto na may gawa nito sa inyong anak. Hinawakan niya ang palad ng dalaga at saka nag-usal ng ritual. Napapikit si Dante sa puwersang pumapasok sa kwarto. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nagsiliparan ang mga kagamitan sa loob. Halos matangay ang mag-asawa pati si Mang Goryo. Mahigpit naman ang hawak ni Dante sa kamay ng dalaga habang nilalabanan ang masamang puwersa na nanggagaling sa puno ng mangga. Kahit may inilagay na ritual sa paligid si Dante, ay napasok pa rin sila ng puwersa ng engkanto. Patunay na malakas nga ito. May mga boses ding bumubulong sa utak niya na siya lang ang nakakarinig. Pinapaalis siya nito at binalaang papatayin kung hindi ito titigil sa ginagawa. Pero matapang na hinarap ni Dante ang kapahamakang nagbabadya sa kanya. Buo ang kanyang desisyon kahit ikamatay pa niya. Ilang saglit pa'y tumalsik ito at saka bumunggo ang katawan sa pader ng kwarto. Humina na rin ang ihip ng hangin. Dante! Ayos ka lang ba? Mang Goryo, masyadong malakas ang puwersa niya. Mahihirapan tayong talunin ito. Naniniwala pa rin ako sa iyo, Dante. Bahagyang nagpahinga ang binata at saka nag-isip ng ibang paraan. Matindi naman ang pag-alala ng mag-asawa sa kalagayan ng kanilang anak. Animoy parang rantang gulay sa sariling higaan. Huwag kayong mag-alala. May liligtas ang anak ninyo. Manalig lang kayo sa Diyos. Gagawin ko ang lahat para lang magamot ko ang anak ninyo. Tulungan niyo ako sa pagdarasal. Gusto nang gawin ni Dante ang natitirang alas niya sa panggagamot. Pero maaari niya itong ikamatay pag hindi niya kayanin ang puwersa ng ritual. Pero kahit alam niyang masyadong mapanganib, ay hindi siya nagdalawang isip na gawin yun.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Dante? Hindi mo pa ito nagagawa buong buhay mo sa panggagamot. Alam mo na ang kahantungan mo sa oras na gawin mo ito. Naniniwala ako na ang kamatayan natin ay nakalaan. Kung oras mo na ay oras mo na at walang makakapigil nun. Kung oras ko man ngayon, ikaw nang bahala kay Asbal Manggorio. Marahan niyang hinubad ang kwintas at saka kinuha ang mutya nitong palawit. Umilaw ito ng nakakasilaw at saka naglunsad ng liwanag sa buong silid. Sa puntong yon ay buo na ang pasya ni Dante na lunukin ng mutya. Agad niya itong inilagay sa bibig at saka pumikit sabay lunok nito. Nang matapos niyang lunukin ito ay ilang saglit lang ay nakaramdam siya ng matinding init sa loob ng kanyang katawan. Parang sinusunog nito ang mga laman ng binata. Ibig sabihin nun ay bumisa na ang mutya sa katawan niya. Ang init na nararamdaman niya ay siyang puwersa na nagbabadya at yun din ang tatapos sa buhay ng engkanto. Ayos ka lang ba, Dante? Ayos lang ako, Manggorio. Umpisahan na natin ang gamutan bago pa ako malagutan ng hininga. Agad niyang kinuha ang langis na panlaban niya sa mga masasamang nilalang at saka hinaplos ito sa kanyang dalawang palad. Bago niya ito inilapat sa noo ng pasyente, ay nagritual muna siya ng 3 beses. Sumiklab ang puwersa ng mutya na parang may hinihigop itong espiritu. Nang pumikit ang binata, ay parang napunta siya sa ibang dimensyon. Pinapaikutan ito ng mga talahib na walang katapusan. Maya-maya pa'y isang magandang babae ang nagpakita sa kanya. Nakagapos ang 2 kamay nito ng malaking bakal na kadena at ang mutyang nilunok ni Dante ang may gawa noon. Sabi sa kanya ng babae ay pakawalan daw siya, pero hindi ito pinakinggan ng binata. Ang sagot sa kanya ni Dante ay pakakawalan lang niya ito sa oras na bawiin niya ang sakit na inilagay niya sa dalaga. Nagmatigas ang engkanto sa binata. Sinabi rin niya ang dahilan niya kung bakit niya nilagyan ng sakit ang babae. Umiibig daw ang kanyang kasintahan sa babae, kaya madalas itong pumupunta sa lupa. Kaya't gusto niyang tapusin ang dalaga upang tumigil na ang kanyang kasintahan. Pero ang sabi sa kanya ni Dante ay hindi kasalanan ng dalaga kung umiibig man ng kanyang kasintahan dito. Dugtong pa ng binata ay tatapusin niya ang engkanto sa oras na hindi niya ito tigilan. Noong tumanggi nga ito kay Dante, ay humigpit ng mariin ang mga kadena sa kanyang braso, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Kahit engkanto siya at makapangyarihan, ay walang binatbat ito sa kapangyarihan ng mutya. Sa sobrang galit niya sa binata, ay nag-iba pa ang kanyang mukha. Sobrang pangit na babae na mayroong maliliit na pangil. Mahaba ang dila na animoy isang tiktik. Yun ang kanyang totoong anyo. Pinaliwanag ni Dante sa kanya na hindi siya ang nagdidesisyon kundi ang mutya sa katawan niya. At kung magtatagal pa ang usapan nila, ay maaaring malagay silang dalawa sa panganib. Kung ayaw niyang tuluyang mabura sa kanilang mundo, ay makikipagkasundo na lang siya ng mabuti sa binata. Pero kahit ganoon na ang sinasabi ng binata, ay galit pa rin ito at gustong makawala sa kadena. Kaya wala nang nagawa ang binata kundi pakawalan ang puwersa ng mutya sa kanyang katawan. Parang kuryente itong gumagapang sa katawan niya papunta sa engkanto. Nang tumama ito sa katawan ng kalaban, ay parang isang bomba itong sumabog. Kasabay ito ng unti-unting pagmanhid ng buong katawan ni Dante. Naramdaman na lamang niya ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagkatapos noon ay hindi na niya alam ang mga nangyari. Nagising na lang siya sa isang kwarto at kwarto niya yon. Isang boses naman agad ang narinig niya. Boses ni Manggorio na tuwang-tuwa. Gising ka na, Dante. Gising ka na. Sinasabi ko na nga ba,
Hindi mo pa oras. Nakaligtas ka sa panganib. Sabi ko sa iyo, Mang Goryo, hindi ko pa talaga oras. Teka, nasaan si Asbal? Bahagyang napatanaw si Dante sa labas ng bintana. Nakita niya roon si Asbal, pero agad din naman siyang nagtaka dahil may isang magandang dalaga siyang kalaro. Tuwang-tuwa ito habang naglalaro sa aking aso. At ganon din si Asbal na animoy matagal na silang magkakilala. Sino siya? Si Talia. Talia Trinidad. Talia? Isa ba siya sa mga apo mo, Mang Goryo? Anong apo? Kailan ba ako nagkaanak? Anak nga, wala ako. Apo pa kaya? Pambihira ka naman, Dante. Natulog ka lang ng 8 araw naging ulyanin ka na. Po? 8 araw akong natutulog? Pambihira. Ba't di mo ako ginising, Mang Goryo? Akala ko lang dati kang albularyo. Dati ka rin palang baliw, Dante. Paano kita gigisingin? Hindi ka gumagalaw sa sarap ng pagkatulog mo. Oo nga, Mang Goryo. Kaya pala uhaw na ako. Paabot nga ako ng tubig. Saka may pagkain ba dyan? Nagmadali namang lumabas si Mang Goryo upang ihanda ang hinihiling ni Dante. Tahimik namang pinagmasdan ng binata sa bintana ang dalagang nakikipagdaro sa kanyang asong si Asbal. Hindi talaga niya maisip kung sino ang nasabing dalaga. Maya-maya'y bumalik naman agad si Mang Goryo na dala na ang tubig at pagkain para kay Dante. Muli siyang nagtanong dito kung sino ba talaga ang babaeng masayang nakipaglaro kay Asbal. Maganda siya, hindi ba? Sobrang ganda niya, Mang Goryo. Sino po ba siya? Ay, talaga bang hindi mo siya nakikilala? Ay, siraulo talaga itong si Mang Goryo. Magtatanong ba ako kung kilala ko siya? Teka, tatawagin ko at ipapakilala ko sa'yo. Iha! Hay, alika nga rito at ipapakilala kita kay Dante. Napalingon naman ang dalaga at ngumiti sa binata. Kunot noo pa rin si Dante habang iniisip kung sino ba talaga ito. Nauna namang tumakbo papasok si Asbal sa dalaga. Kaya agad na sinalubong ito ni Dante ng yakap. Asbal! Kumusta ka? Namiss mo ba ako? Tuwang-tuwang sabi ni Dante habang dinidilaan siya ng alaga sa muka. Kasunod noon ang pagpasok ng dalaga sa pintuan ng kwarto. Ang sabi nitong albularyo hindi ka raw kilala, Amara. Ikaw, kilala mo ba itong albularyo? Hindi niya ako kilala. Paano yan? Kilala ko siya, Mang Goryo. Kilala mo ako, miss? Oo naman, Dante. Ikaw lang naman ang gumamot sa akin. Niligtas mo ang buhay ko sa kamatayan. Ha? Kailan naman? Ay nako, Dante. Siya yung babaeng anak ng mag-asawang iniligtas mo sa engkanto. Ang bilis mo namang makalimot. Ano? Ikaw yun? Ang layo naman ng itsura mo nang huli kitang nakita eh. Hindi ka ba naniniwala na ang babaeng butot balat na nakita mo noon ay para ng isang diwata sa ganda? Napatawa na lang ang binata dahil sa tuwa. Hindi niya akalain na ang babaeng ginamot niya ay nasa harapan na niya. Malayo sa dating kalagayan niyang parang lugmok na gulay. Masigla na ito na tila walang bakas ng sakit. Ang sabi ni Mang Goryo sa kanya ay parati raw itong pumupunta noong tulog ito. Halos araw-araw itong dumadalaw sa binata. Totoo bang sinasabi ni Mang Goryo? Mabilis na sumagot ang dalaga na lahat ng sinabi ni Mang Goryo ay totoo. Nag-alala din daw siya sa binata dahil ibinuwis nito ang buhay sa paggamot sa kanya. Simula noon ay naging magkaibigan si Dante at Amara. Madalas na ring pumunta ang dalaga sa bahay ni Dante. Minsan kung walang trabaho ang binata ay namamasyal silang dalawa. Malaki naman ang tiwala niya kay Dante kaya panatag itong kasama.
pakiramdam niya ay malayo siya sa panganib. Doon na nagsimula ang muling pagbalik ng saya ni Dante. Lahat ng problema mula sa kanyang nakaraan ay bahagya na niyang nalilimutan at dahil yun kay Amara. Pero sadyang mapaglaro ang buhay. Kung kailan nagiging maayos na ang lahat kay Dante, ay siya namang pagsulpot ng suliranin sa kanyang buhay. Dahil nang minsang umuwi ito galing sa pamamasyal kasama si Amara, ay nadatnan niyang patay na si Asbal. Magkahiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Nanlumo ang binata sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na aso. Asbal! Sinong may gawa nito sa'yo? Magbabayad sila! Magbabayad sila! Bumalik lahat ng sakit ng nararamdaman ni Dante mula sa kanyang nakaraan. Halos gabi-gabi itong lango sa alak habang tinatanong ang sarili kung anong nagawa niya para pahirapan siya ng ganoon. Nandyan naman si Mang Goryo upang alalayan ng binata, ngunit madalas na awayin siya ni Dante. Nariyan din si Amara lagi sa tabi nito, pero wala siyang magawa upang patahanin ng sakit na nararamdaman ng binata. Umalis ka na, Amara. Madadamay ka lang sa kamalasan ko. Baka pati ikaw mamamatay kung patuloy ka pang dumikit sa akin. Sige na, umuwi ka na, Amara. Ang sabi ni Amara sa kanya ay kahit anong mangyari ay hindi ito aalis sa tabi ni Dante. Hindi niya ito susukuan, gayong napapalapit na ang loob nito sa binata. Kung kayang ialay ni Dante ang buhay niya noon sa dalaga, kaya ring manatili ni Amara sa tabi ni Dante habang nabubuhay pa siya. Mga ilang araw ding ganoon si Dante. Mabuti na lang ay umayos-ayos na ang pakiramdam niya. At dahil yun kay Amara na walang sawang nakikinig sa binata, hanggang isang hapon, pauwi na si Amara sa kanila. Kalalabas pa lang nito sa bakuran ng bahay ni Dante nang mapasigaw ito sa isang malaking baboy ramo na humarang sa kanyang daraanan. Mabilis na lumabas si Dante at saka tinignan si Amara. Agad din namang kumaripas ng takbo ang hayop nang makita ang binata. Amara! Ayos ka lang ba? Mabilis na niyakap ni Dante ang dalaga dahil nakita niya ang mukha nitong takot na takot. Malakas ang kutob ni Dante na isang aswang ang baboy ramo. Marahil ay nag-uumpisa na silang umaligid sa binata dahil nalaman na nilang nakabalik na ito sa pagiging albularyo at nanganganib na baka pati si Amara ay idadamay nila. Amara, mabuti pa sigurong huwag ka munang pumunta rito. Hindi sa ayaw kitang makita o makasama, kundi dahil gusto kong huwag kang madamay sa kung anumang problemang mayroon ako. Marami pa sanang katanungan si Amara, ngunit sinabi ng binata na aswang ang kasali rito. Kaya mas nakakabuti na huwag munang pumunta ang dalaga upang masigurado ang kanyang seguridad. Agad namang naintindihan ni Amara ang lahat, kaya bago pa mahuli ay nag-ensayo na si Dante. Hindi lamang espiritual kundi sa pisikal na labanan, lalo na't wala na sa kanya ang mutya dahil natunaw na ito sa kanyang katawan noong gamutin niya si Amara. Kung kailangan mo yung tulong ko, nandito lang ako, Dante. Marami pong salamat talaga, Mang Goryo. Saka pasensya na kung minsan inaaway kita. Alam mo namang may pinagdadaanan lang ako. Simulat sa pool, nakasuporta na ako sa iyo, Dante. Simula nung iligtas mo ako sa kamatayan at bigyan ng panibagong buhay, utang ko sa iyo ang buhay ko. Obligasyon kong manggamot na hindi kayang gamutin ng mga doktor, Mang Goryo. Kaya kung anumang nagawa ko sa iyo, lahat yon ay kasama sa aking misyon. Simula ng araw na yon ay nagsanay na ang binata. Walang araw na hindi ito nag-iinsayo dahil sa anumang oras ay pwedeng umatake ang mga aswang.
Pero may ideya siya kung kanino lahing aswang ang nagpaparamdam sa kanya. Yun ay lahi ni Adong, isang mabagsik na pinuno ng mga aswang na dati pang kinatatakutan ng mga albularyo. Ilang albularyo na rin ang pinatahimik niya. Ngunit hindi siya umubra kay Dante kahit ito'y baguhang albularyo pa lamang dati. Nagawa siyang talunin ng binata pero hindi lang ito namatay dahil iniligtas ito ng mga kasamahan kaya nakatakas ito. Napatay rin ni Dante ang anak nito at asawa kaya siguro bumabalik ito para maghiganti. Kung dati ay malakas pa si Dante dahil sa mutyang taglay nito, ngunit iba na ngayon dahil wala na sa kanya ang mutya. Ang pisikal niyang lakas, karanasan at pagkaalbularyo na lang ang kanyang magiging sandata. Gabi-gabi ay nagmamasid muna si Dante sa paligid ng kanyang bahay bago matulog. Kahit puno ng ritual, ay tinitiyak pa rin niya na hindi talaga makapasok ang mga aswang sa kanyang bahay, lalo na't alam niyang hindi ordinaryong aswang si Adong. Isang gabi, katatapos lang niyang maghapunan, kasama niya noon si Mang Goryo dahil nagpatulong siyang ayusin ang bubong ng kanyang bahay dahil mukhang masisira na ito. Kaya doon na rin naghapunan si Mang Goryo. Habang nag-uusap ang dalawa malapit sa pinto, ay isang tunog ang kanyang narinig. Alam nilang dalawa na hindi pangkaraniwan ang tunog na yon, kaya mabilis na kinuha ni Dante ang nakatagong gulok at ang punyal namang laging dala ni Mang Goryo ay inihanda na rin niya. Marahan silang lumabas sa bahay at nagmasid. Ang langis ni Mang Goryo ay kumukulo, patunay na may aswang sa paligid. Naramdaman naman ni Dante na hindi lamang iisa ang aswang sa paligid, kundi mahigit 5. Mag-ingat ka, Mang Goryo. Nasa paligid lang sila. Totoo nga ang sabi-sabi. Hindi tumatalab sa kanila ang ritual na inilagay mo sa paligid. Kampon sila ni Adong kaya matataas ang uri nila, Mang Goryo. Hindi lang pangil at kuko ang ginagamit nila, kundi marunong din sila makipaglaban gamit ang paa at kamao. Aba, kakaibang mga aswang ito, Dante. Marunong magkarate. Kaya talasan mo yung pakiramdam, Mang Goryo, at baka masipa ka sa itlog. Masakit yun. Pambihira ka naman, Dante. Dapat sinabi mo agad at nang maisuot ko yung brief kong gawa sa lata. Kahit may panganib na sa paligid, ay nagawa pa nilang magbiruan. Ganon kalakas ang loob ng dalawa dahil alam nila sa kanilang sarili na nakahanda sila at may ibubuga. Maya-maya pa'y nagsiyugyugan na ang mga sanga ng puno sa paligid. Muling nagseryoso ang dalawa. Ilang sandali lang ay tumalon ang dalawang aswang sa kanilang harapan. Sa gulat ay napaatras si Mang Goryo, ngunit agad namang tinaga ni Dante ang mga ito dahil sa bilis at liksi ay nagawa ng mga aswang na umiwas. Aba, bibong-bibo ang mga ito Mang Goryo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Dante. Nagulat lang ako sa mga sugot na ito Muling sumugod ang dalawang aswang. Dahilan para matumba si Mang Goryo. Pumaibabaw pa ito at sa kapilit na inaabot ang lieg ni Mang Goryo. Hindi rin naman makasaklolo si Dante dahil inaatake rin siya ng isa. Ngunit dahil may karanasan at nakapagsanay rin naman si Dante ay nagawa niya itong mapatamaan. Kamuntikan pang maputol ang lieg ng aswang dahil sa gulok nitong bagong hasa. Marahang napudpod ang katawan ng aswang at saka naglaho na parang bula. Itinuon naman agad ni Dante ang atensyon kay Mang Goryo na humihingi ng tulong sa kanya. Hindi niya kayang sabayan ang liksi at lakas ng aswang. Hindi katulad ng binata na nakikipagsabayan ito. Agad niyang tinaga ang naglalaway na aswang na nakapatong kay Mang Goryo. Napaatungal ito nang tumama ng 2 beses sa likod niya ang gulok ni Dante. Mabilis na tumayo si Mang Goryo sabay punas ng laway ng aswang na tumulo sa mukha niya.
Yak! Kadiri! Ang baho! Ang lagkit niyang Mang Goryo! Hey! Umuwi ka na! Maligo ka muna! Yikes! Kadiri! Natawa pang wika ni Dante kay Mang Goryo. Pero ang hindi nila alam ay mayroon pang nag-aabang na aswang sa kanila. Isang malaking kulay itim na aso ang mula sa madilim ang tumalon upang kagatin si Dante. Aray! Imbalikat ko! Sinaksak naman agad ni Mang Goryo ng punyal ang aso, kaya't napabitaw ito ng kagat kay Dante. Winasiwas naman ng binata ang hawak niyang gulok. Tinamaan ang aso sa iba't ibang parte ng katawan, dahilan para bumalik ito sa anyong tao. Naging abo rin naman ito katulad sa dalawang kasama niya. Agad ininda ni Dante ang kagat mula sa aswang. Dante! Ayos ka lang ba? Mukha bang maayos ako, Mang Goryo? Pakikuha nga ako riyan ng boteng may lamang langis. Yung bote ng alak. Tarantang tumakbo si Mang Goryo at saka tinungo ang mga lagayan ng mga gamot ni Dante. Napaupo naman ang binata sa sakit na nararamdaman. Mabilis namang nakabalik si Mang Goryo. Ito na, Dante! Buksan mo naman, Mang Goryo! Alam mo namang masakit tong kamay ko eh. Ay. Nanginginig namang binuksan ni Mang Goryo ang bote at saka ibinuhos sa sugat ni Dante. Batay na rin sa utos ng binata. Napaimpit ng sigaw si Dante sa sobrang sakit. Ngunit nakabubuti yon dahil tutunawin ng langis na yon ang kahit anong lason o dumi sa sugat na mula sa pangil ng aswang. Gabutil ng mais ang pawis ng binata. Ngunit makailang sandali lang ay napawi rin naman ang sakit. Nakatulog na nga lang ito sa kanyang inuupuan. Hindi na rin naman nakauwi si Mang Goryo dahil sa kalagayan ng binata. Kinabukasan, nagising na lang si Dante na may nakahain na pagkain sa mesa. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Noong maalala na niya ito, hinanap niya si Mang Goryo. Pero hindi niya ito nakita maski sa labas ng kanyang bahay. Kaya't bumalik na lang ito sa lamesa at saka kumain. Malaki ang pasasalamat niya kay Mang Goryo dahil siguro kung wala ito ay baka matagal na siyang wala sa mundong ito. Habang kumakain ay naalala niya si Asbal. Madalas kasi itong sumasabay sa kanyang pagkain. Asbal! Napatigil na lang siya nang mapagtantong wala na pala ang kanyang alagang asong si Asbal. Napatulo ang luha niya sa labis na kalungkutan. Ngunit sa kabilang banda ay sinakop siya ng galit at puot. Itinanim niya sa kanyang utak na ipaghihiganti niya ang mga mahal niya sa buhay na pinatay ng mga aswang. Mabilis din namang gumaling ang sugat ni Dante dahil sa mga gamot nito. Wala rin siyang oras na sinasayang. Naghahanap siya ng paraan kung paano niya maunahan si Adong Aswang. Sari-saring ritual na ang ginagawa niya para matuntun kung saan nagtatago ang aswang. Ngunit hindi niya ito nakikita sa kanyang isip dahil may mabisang pangontra rin si Adong upang hindi siya mahagilap ng mga albularyo. Demonyo ko talaga, Adong. Mahahanap din kita. Bumaba si Dante sa bayan upang puntahan ang kaibigan nitong albularyong si Ka Lucio. Matanda na ito at isa siya sa mga nagturo kay Dante noong baguhan pa lang ito. Nais niyang humingi ng tulong upang mahanap kung saan ang lungga ng nasabing aswang. Ka Lucio! Magandang umaga po! Nagulat pa ang matanda nang dumating si Dante. Buhat ng iwanang kasi ni Dante ang pagkaalbularyo ay ngayon lang ulit sila nagkita ng matanda. Habang nagkakape ay nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa mapunta ang kwentuhan nila sa mga aswang at doon na rin sinabi ng binata ang kanyang pakay. Yung aswang na si Adong, Ka Lucio, hindi pa rin namamatay. Patuloy pa rin ito ng bibiktima. Gusto ko sana malaman kung saan
yung lokasyon niya. Ang sagot sa kanya ni Ka Lucio, mailap talaga ang aswang na yon, pero masyadong mapanganib ito dahil maraming nagpoprotekta sa kanyang mga kasapi, kaya mahirap itong lapitan o patayin. Manggugulat na lang ito sa oras na alam niyang hindi ka handa. Pero wag daw mag-alala si Dante dahil tutulungan niya ito. Noong tanghali pagkatapos nilang kumain, tumungo sila sa isang talon at doon isinagawa ang espiritual na ritual. Tamang-tama ang lugar na pagdadausan nila dahil tahimik ito. Sa tulong na rin ng anting-anting ni Ka Lucio ay nahanap nila ang lokasyon ni Adong. Kahit pagkatapos ng orasyon niya ay nanghina ito, pero tagumpay pa rin naman niyang natuntun sa utak niya ang lokasyon ng aswang. Mag-iingat lamang daw si Dante dahil maraming mga mababangis na aswang ang nakahandang magbuwis ng buhay para kay Adong. Bago umalis ang binata ay binigyan pa siya ni Ka Lucio ng kakaibang itak. Matulis ito na gawa sa purong tanso, tapos ang hawakan nito ay gawa sa punong nara. Kulang-kulang sa kalahating metro naman ang haba nito. Mabilis ang panlaban sa kahit anong uri ng mga aswang. Matagal na itong itinatago ni Ka Lucio. Bagay na bagay ito kay Dante para sa haharapin niyang laban. Lalo na't wala siyang anting-anting, kaya alam ng matanda na delikado ang lagay ni Dante. Pero may tiwala pa rin naman ito sa binata dahil minsan na niyang nakita kung gaano kabagsik na albularyo ito. Paano, Ka Lucio? Mauna na po ako. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Isang pambihirang albularyo ang tingin ni Ka Lucio kay Dante. Dati pa man ay bilib na ito sa binata, pero hindi pa rin mawala sa kanya ang mag-alala ng kahit ganoon. Kung sakaling magtagumpay man si Dante sa kanyang gagawin, ay maraming mga albularyo ang hahanga sa kanya. Itinuturing siyang isa sa mga pinakamalakas at iginagalang ng buong komunidad. At kung hindi man magtatagumpay, ay mataas pa rin ang tingin sa kanya dahil sinubukan niyang patayin ang isa sa pinakamapanganib na aswang. Pagkarating niya sa kanyang bahay, ay naabutan niya si Mang Goryo sa labas ng pinto. Sinabi rin niya ang kanyang plano at wala siyang balak na isama si Mang Goryo. Abay, bakit naman? Hindi ako makakapayag na mag-isa kang susugod doon, Dante. Hindi biro ang pupuntahan kong laban, Mang Goryo. Pwedeng hindi na ako makabalik pang buhay. Hindi ko ilalagay ang buhay mo sa alanganin, Mang Goryo. Pero wala nang pero-pero. Nawala nang lahat ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Ayokong pati ikaw, Mang Goryo. Maraming salamat sa mga araw na hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko malilimutan yon hanggang sa huling hantungan ko. Kung yan ang ikakapanatag ng loob mo, Dante, ipagdarasal kita. Mag-ingat ka at alam kong makakabalik ka ng buhay. Kinabukasan noon ay umalis na si Dante. Dumaan pa siya sa bahay ni Amara pero hindi na ito nagpakita sa dalaga. Sumilip lang ito sa bakuran at noong makitang maayos naman si Amara, ay dumiretso rin naman ito. Lalo lang bibigat ang loob niya kung magpapaalam pa siya. Ayaw niyang paasahin ang dalagang makakabalik pa siya ng buhay. Bago lumubog ang araw, ay nakarating si Dante sa lugar kung saan makikita si Adong. Normal naman ng paligid. May mga nagtitinda ng gulay, isda at kung ano-ano pa sa talipapa. Tipikal na baryo na mayroong maliit na bilihan. Hindi mo mahalatang may mga aswang palang nakatira rito. Maalikabok ang daan dahil na rin sa kalsadang bato-bato. Maraming dumadaang malalaking truck na may mga kargang tubo. Sandaling umupo si Dante sa isang tindahan malapit lang din sa mga tabi ng kalsada. Nagmasid-masid muna siya sa paligid bago nagpatuloy ng lakad. Sa bigat ng dalang bag
ay napasandal ito sa upuan ng tindahan. Isang babae noon ang pinagtanungan niya tungkol kay Adong. Ang sabi ng babae, hindi niya raw kilala si Adong at bakit daw ito hinahanap si Dante. Mas mabuti kung umalis na lang daw si Dante sa lugar nila dahil wala raw roon ang hinahanap ng binata. Malakas ang kutob ni Dante na hindi nagsasabi ng totoo ang babae. Makikita sa mga mata nito at kahina-hinala niyang ikinikilos na halatang nagsisinungaling siya. Kaya doon na lumakas ang kutob ni Dante na baka isa sa mga aswang yun at protektor ni Adong. Ang isa pa niyang napansin kasi ay gulat na gulat ang babae at nagmamadaling umalis. Kaya't palihim niya itong sinundan. Nakarating sila sa isang maliit na komunidad, katulad ng isang sitio na pinapaikutan ng mga matatayog na mga puno. May iilang mga kabahayan na halos magkadikit na. Mayroong mga alagang manok, kambing, baka at mayroon ding mga aso. Nawala bigla ang babaeng sinusundan ni Dante, pero alam niyang pumasok lang ito sa loob ng bakuran ng kabahayan at nagsumbong. Pambihira! Nasaan na yun? Alam kong pumasok lang yun dito eh. Nagtago saglit ang binata sa isang malaking puno roon, pero naamoy siya ng mga aso at saka tumahol. Kasabay naman noon ng pagsilabasan ng mga tao sa mga kubo at saka inikot ang paligid. Sa puntong yun ay sigurado na si Dante na mga aswang nga ang mga taong nakatira roon at nasa loob lang ang hinahanap niya. Ilang saglit lang ay naamoy siya ng isang aso sa kanyang kinatatayuan, dahilan para puntahan pa siya ng ibang aso. Parang isang halimaw ang mga aso dahil sa malalapad nilang mga bibig at matutulis na mga ngipin. Malapot ang mga laway na tumutulo sa lupa. Ngunit mga galisin ang mga ito na tila nabubulok na ang mga sugat sa kanilang katawan. Mabilis na binunot ni Dante ang itak na gawa sa tanso sa kanyang lagayan. Isa yon sa ibinigay sa kanya ni Ka Lucio. May mga sangkap ng iba't ibang ritual ang pumapaloob doon na kahit wala kang anting-anting ay makakasabay ka sa labanan. Hetong sa inyo! Agad niyang tinaga isa-isa ang mga aso na agad din namang namatay. Namangha si Dante sa taglay na hawak nitong itak. Sa sobrang talim nga nito ay akalain mong bagong hasa ito. Sumigaw ang mga tao nang makitang patay na ang lahat ng mga aso nila. Mabilis nilang sinugod ang binata kasabay ng kanilang pagpapalit anyo sa isang mabagsik na aswang. Ngunit kahit sa ganoong anyo na sila ay kaya pa rin silang sabayan ng binata. Walang habas na pinaghahataw sila ni Dante. Bago pa man dumating ang aswang sa kanya, ay sasalubungin muna sila ng itak ng binata. Sa tuwing matamaan ng mga ito, ay kaagad na bumabagsak sa lupa, umaatungal na animoy kinakatay na mga baboy ramo. Ayon sa sabi-sabi, malalakas daw kayo pero bakit hindi man lang ako pinagpawisan? Sabi pa niya habang pinapagpag ang damit. Nagpatuloy siya ng pasok hanggang sa makarating ito sa bakuran. Masyadong tahimik ang paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang umiilaw sa buong lugar. Bahagya niyang inikot ang paningin sa kabahayan. Hanggang sa matanaw ng dalawang mata niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa isang kubo. Nagkita muli tayo, Dante! Mabuti! At hindi mo na ako pinahirapan pa sa paghahanap sa iyo, Adong. Bakit naman kita papahirapan? Bisita kita kaya dapat paunlakan kita. Pero teka, pumayat kaya ta, Dante? Sinadya akong magpapayat para madali lang kitang mapatay, Adong. Hindi ako nandirito para makipagkumustahan sa iyo. Nandito ako para singilin ka sa mga buhay na inutang mo. Utang? Hindi ba't may utang ka rin sa akin? Pinatay mo ang mag-ina ko, Dante. Baka nakalimutan mo.
Humakbang palapit si Adong sa binata. Mahigpit naman ang hawak ni Dante sa tansong itak. Inihanda niya ang sarili at baka maunahan siya ni Adong. Baka nakalimutan mo rin, nakampun kayo ng demonyo, dapat kalusin sa lupa. Wala kayong puwang dito, Adong. Kaya kahit ikamatay ko, lalabanan kita. Hindi ko na naamoy sa katawan mo ang mutya, Dante. Mukhang wala na sa'yo yun. Paano mo ko masasabayan yan? Tama ka, Adong. Wala na nga yung anting-anting sa akin, pero kaya kitang patayin. Gamit lamang ang aking sariling lakas. Nagpapatawa ka ba, bata? Oo, dati natalo mo ako at bilib ako roon. Pero ngayon wala na sa'yo ang mutya. Napaka-imposible naman yata yun, Dante. Bakit hindi natin subukan? Nang sa ganon, ay malaman mo. Mabilis na hinataw ni Dante ang itak kay Adong. Mabuti at agad itong nakaiwas, dahil kung hindi, ay baka natanggal na ang ulo niya sa kanyang katawan. Kaya nadaplisan lang ito sa pisngi, na mabilis naman niyang pinahiran ang tumutulong dugo. Nagulat ka ba, Adong? Hindi lang yan ang kaya kong gawin. Mukhang may binatbat ka nga. Kahit wala na sa'yo ang mutya, bata. Pero hindi pa yun sapat. Dinilaan niya ang dugo sa kanyang kamay at saka ngumiti. Pero mabilis ding nagbago sa seryoso ang mukha niya at saka sinugod ang binata. Ngunit nagawang iwasan yun ni Dante. Pero ramdam niya ang bagsik ni Adong. Muling sumugod ang aswang na sinabayan naman ni Dante. Kuko at pangil laban sa tansong itak ni Dante. Halos nasasabayan ni Dante ang aswang, ngunit paminsan-minsan ay natatamaan ito at ramdam ng binata ang tindi ng puwersa ng aswang. Mabilis at maliksi si Adong na tumatalon pa ng mataas para suguri ng binata. Todo salag naman si Dante upang hindi siya mapuruhan. Pero sa tuwing makakahanap siya ng pagkakataon, ay malakas niyang winawasiwas ang kanyang itak. Doon naman ay tinatamaan si Adong, pero hindi niya ito iniinda. Kaya mo ba, Dante? Kaya pa naman, Adong. Mukhang nahihirapan ka. Kaya mo pa ba? Hindi pa nga ako pinagpapawisan. Nagsisimula pa lang ako, bata. Kung ganon, dapat mo nang seryosohin, Tandang Adong, dahil tatapusin ko na ang labanang ito. Sige lang, bata. Sige, sumugod ka. Ngumisi si Adong at saka hinintay ang pagsugod ng binata. Nagulat pa ito nang bunutin ni Dante ang nakarolyong buntot pagi sa kanyang likod. Kung naiwasan mo pa itong tansong itak ko, pwes, lasapin mo ang hagupit ng buntot pagi kong ito. Kahit 10 piraso pa yung panlaban mo, hindi pa rin uubra sa akin yun, bata. Ha! Kung ganon, tanggapin mo ito. Mabilis na sinugod ni Dante si Adong. Nakahanda namang hinihintay ng aswang ang paglapit ng binata. Ngunit masyadong maliksi si Adong kaya nagawa niya itong maiwasan at nakuha pa niyang mahawakan ang braso ni Dante. At malakas na hinila ito, dahilan para mabunggo ang binata sa punong kahoy. Nabitawan ng binata ang hawak na buntot pagi at itak. Napuruhan ang ulo niya dahilan para mahilo si Dante. Marahan itong tumayo at humawak sa kanyang tuhod at saka tinanaw ang mga sandatang nakakalat sa lupa. Tumutulo na rin ang dugo sa kanyang noo. Ilang sandali pa, habang nakayuko ito, ay bigla na lang siyang hinawakan ni Adong sa buhok. Itinaas niya ito sa ere at saka itinarak ang mga kuko sa dibdib ng binata. Napasigaw si Dante sa sakit na naramdaman. Masakit ba, bata? Ano? Sige, sumigaw ka! Pumasok ka rito sa teritoryo ko para mamatay! Ngumiti pa rin si Dante kahit ito ay sugatan at lamog na ang katawan sa bugbog. Insulto yun para kay Adong.
kaya naasar ito at saka binagsak si Dante sa lupa. Malubhang nasaktan ang binata ngunit wala sa kanyang isipan ang salitang suko. Kahit sa karumal-dumal na sitwasyon ay nakuha pa nitong tumawa. Inaasar mo ba ako? Kanina ngumingiti ka. Ngayon tumatawa ka na naman. Nababaliw ka na nga. Hinayaan niyang marahang tumayo si Dante habang tumatawa. Noong makatayo na ito ay humahalakhak pa ito ng malakas, kaya sa inis nito ay umusok ang butas ng kanyang ilong. Nilapitan niya si Dante at handa na sanang ibaon ang mga matatalim na kuko nang biglang tumagos sa katawan niya ang tansong itak ng binata. Paanong napunta sa iyo yung itak? Ang alam ko'y nabitawan mo yung kanina. Ang totoo niyan, masakit na itong mga natamo ko sa iyo. Pero wala na akong magawa kundi mag-isip ng plano kung paano kita matatalo. At nagtagumpay nga ako para manipulahin ka. Habang naasar ka sa akin, ay palihim kong dinampot ang itak kanina. Hindi mo napansin dahil doon mo ako binagsak kanina. Kaya nakukuha ako ng pagkakataon na madampot itong itak. Kaya anong lumapit ka sa akin? Ito na ang nangyari sa iyo. Sabay silang dalawang bumagsak sa lupa. Ang ipinagkaiba lang nila ay si Dante humihinga pa, samantalang si Adong naman ay hindi na. Nangisay ito dahil sa itak na tubagos sa kanyang katawan. Tinunaw ng ritual na pumapaloob sa itak ang mga lamang loob ni Adong, kasabay ng marahang pagpudpud ng katawan niya. Para yan sa mag-ina ko, kay Asbal at sa mga nabiktima mong walang kalaban-laban. Sabi pa niya bago nawalan ng malay. Nagising na lang si Dante sa isang higaan. Doon lang niya nalaman na nasa bahay siya ni Ka Lucio. Sinundan pala siya ni Mang Goryo at nakita naman siya na nakahandusay sa lupa habang walang malay. Siya rin ang nagdala kay Dante sa bahay ni Ka Lucio, kaya nagamot siya. Pambihira ka naman, Mang Goryo. Delikado yung ginawa mo. Paano kung may mga aswang pa pala doon? Wala na, Dante. Inubos mo na eh. Loko-loko talaga. Teka, si Amara. Malamang sa bahay nila. Huwag kang magalala. Hindi ko pinaalam kay Amara ang lahat. Salamat, Mang Goryo, ha. At salamat din sa iyo, Ka Lucio. Utang ko po sa inyong buhay ko. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng iba't ibang lahi ng mga albularyo. Pumutok ang pangalan ni Dante sa buong komunidad. Sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hinahangaan siya ng mga albularyo at kahit na mga antingero. Bumilib sila sa taglay na dedikasyon ng binata kahit na ito ay walang taglay na anting-anting. Minabuti naman ni Dante na hindi na lang ipaalam kay Amara ang lahat. At nakapagdesisyon na rin ito na wag nang magpakita pa kay Amara kahit ito ay iniibig na niya. Ayaw niyang madamay pa si Amara sa buhay na tinatahak nito, lalo na't babalik na ito sa pagiging albularyo. Nagpatuloy sa panggagamot si Dante kasama si Ka Lucio. Iba't ibang bayan din ang pinupuntahan nila upang puksahin ang mga masasamang nilalang. At kasama roon si Mang Goryo na laging handang tumulong sa binata. Wakas.